Maumi, no? Kasi, again, kapag ka na-egol sila dun sa mga early persons, may problema din sila kasi nga yung carry, pero mamaya din sabi niya kasi nandito na yung Angeling, habang diversion play from Sanji, nakisama na rin dun sa party, habang si Hatred ay nandito na nga rin lamang. Delikado ata mga members ng Team PS, kung hindi bumabagsak ang kanina mga buhay, si Salva naman magiging next target, pero aabutan ba? Nandun yung dispersion rotation from Sanji, and si JP nandun yung mga pag-ibig, nagbibigay na naman ng pag-ibig si JP. Ayan na talaga, ang pag-ibig ng makasalanan ay talagang nakakapag-hiling-galing. And this is already TLPH going to slow down the game. Talagang nararamdaman na natin na kayang pabagalin yung laro if your Team Liquid Philippines. But for your TNC, pakiramdam ko naki-escalera na yung bola, no? Pilitin mo, hanap ka ng isa, and kung mapitas mo man yung Angela, mas okay. Yeah, ilang beses na natin nakita, no, ay yung mga chow plays. No, gusto ko lang i-quote dito or gusto ko lang i-highlight dito si Brusco kung paano niya gamitin yung chow na sobrang nakakainis. Kung baga napapakamot ka dun sa mga hindi makakate. Wait lang, makati rin ata. May sabayang Glorious Pathway, nag-courting V yung laban nito, pero Gina ata ang TNC. Meron diversion play sa likod ng target dito ng Team Liquid PH. Atrasan muna ang TNC. Si Cozy rin nakasurvive din habang Debson X from Carl C. Naka-blades pa doon ang dalawa habang sa eskalera naman ay nakabantay din. Hatred ay aatras. Isusuko na muna ng Phoenix Army itong pagong. Pero Torre sa gitna, naging target nila. Tuloy pa rin ang laban na ito habang si Hatred nakakuha na ng Torre. At si eskalera ay mamamatay. Hahabol ba siya? May rondel ba na gagawin? Wala diversion play din si Sanji. So kakalma muna ng Team Liquid. Ito na yun. Bigla ang sandwich play na nanggaling sa Team Liquid Philippines. Angeling sa kanan, diversion sa kaliwa. Magugulat ka talaga kung nag-courting V-man yung mga Glorious Pathway. Nakaturo pala yun kung saan papunta yung mga miyembro at ayan pa nga. Grabe yung diversion play. Doon talaga sa gitna ng Torre ngayon. Pinagtutulong-tulungan na ng TNC Pro Team ang Team Liquid PH. Tapos play from Carl TZ. Nakakuha na rin siya ng isa dito. Ngayon naman si Benny Q yung atras din lang. Knock off from SD. Pero ang sakit ng dispersion na rotation mula kay Sanji. At kailangan mag-out muna ni Sanford. Dahil nga napunta siya sa ibang poder eh. Nasa top lane siya hanggang sa bottom. Sumama siya. Nakakagulat talaga yung ginagawa ng Team Liquid Philippines ngayon. Mukhang natansyahan na nila eh. Medyo na-test the waters na alam na nila na lamang na sila sa damage sa ngayon. Kaya naman tinuloy-tuloy nila with their Ruby Gold lane na kapag nakahuli ng isa o dalawa ay talagang matik. Napakasakit na. And ito na ata ang pinakamalakupit na handcam na mapapanood natin. Angela handcam. Paano nga ba magbigay ng pag-ibig ang mga kasalanan? Ibang klase yan, no? Actually, kapag nakita mo yung handcam ng mga jawa-jawaers nyo, yung lang eh, yung lakad button lang yung ginagamit. Pero may hard guard na rin. Gagawin. JP dito sa may bandang itaas. Papasok ang Team Liquid PH. At dito rin si Sanji nakuha na ng isa. Si Sanji mamamatay din. Si with heads. Pasok pa ba sila dito? Hatred din narito na rin for the follow-up. Pero ang naging desisyon ng Team Liquid PH ay pumureno muna saglit. Napakaganda ng mga naging play dito ng Team Liquid Philippines. Kaya naman na-equalize na nila ang gold lead. At mukhang magkakaroon naman ng trade dito si SD sa may bandang ibaba. Kailangan ma-break ng TNC ang tempo na to. Dahil sa ngayon, kontrolado talaga ng Team Liquid Philippines for the last 3 plays na naganap. Lahat ng iyon ay TLPH ang nag-pull ng trigger. Kaya naman TNC Pro Team, sila magsisimula ng ating last turtle of the game. Sanji, looking for the combo pero makakapag-tune po naman sa Escalera. Okay, may idea rin sila dito. Nasa may bandang ibaba itong si Carl TZ. Pero ang goal ata ni Escalera ay kumuha muna ng sipa. Ngayon naman, sasama-sama ang TNC Pro Team. Yung pagong, nalilito na rin yung pagong eh. Palingon-lingon kanan o kaliway. Ibabalik na naman dun sa pit niya. 30 segundos na nga lang, mag-e-evolve na yun eh. Makikita natin mukhang ipag-reset na lang nila. Wala na atang third turtle of the game kung hindi pa ito kakalabitin ni Heads. So, ayan, 10 seconds, pwede nyo bilangan, parang New Year. TLPH, naghahanap na rin ng play, mukhang, ayan na, pinigilan nila ang pag-evolve. Hindi talaga mag-e-evolve. Wait lang, Sanford ay nakaabang din. Kaya ang problema, meron atang patibong na matatapakan. Escalera yung matras na. Hatred at itong si Cousin ay may pinaplanong basa doon sa may bandang itaas. Habang si Carlito, naku may init pa. Dapat sa may nagamit pero si SD magtatagumpay doon sa retry battle na yun habang si Heads ay mamamatay. Angelic Bobo, kasabay pa nga ng Sima mula dito kay Escalera. Survive pa rin si Carl TZ. Habang nandun yung hatak, Benny Cutie, may ibig din. Ay pwede nagamit ng kanina. Habang Escalera ay mamamatay. Tatlo bumagsak. Make it 4 ba? Cousin boy pa rin! Boy pa rin. Pero si JP pinuwersa na. Nakikipag 1v1 na lang si SD at si Sanji.
Sino ang makaka-survive? Sino makakatakas? Dispersion, rotation, andun yung nakakapat. At yung outplay ay hindi magtatagumpay dahil si SC makakaapat dun sa laban na yun. What a team fight coming in from TNC Pro Team. Nilaro nila sa ilalim ng kanilang core. Yes, naging maganda yung hila doon ni Benny Cutie. At tumama pa nga yung buong combo ni Sanji. Pero hindi yun naging sapat para mapatay si Kozen na nagdala sa kanila ng additional damage with 100 HP left. Napakaganda ng team fight na yon para sa TNC Pro Team. At dahil nanalo sila doon, ay bumalik ang gold sa kanila. Another 2K gold lead for the Phoenix Army. Grabe, kanina para mga 300, 400 na lang yan eh. 2,000 kagad yung naidagdag doon sa team fight na naganap. Plus yung pagkakakuha ng pinakahuling pagong ng laban na ito. Ngayon, 45 seconds para sa unang malaking objective which is the Lord. Nagkakabang din lang ang TNC. Parang pinutol nila yung momentum na nakuha ng Team Liquid ng mga early portions, no? Kontrolado na nga ng TNPH kanina yung tempo. Kumbaga lahat ng mga play sila nagsisimula. In fact, hindi pa naman nagbago, no? Sila din yung nagsimula ng play na yon bago natuloy yung team fight. At TNC lamang ay nakalaro na micro nila yung team fight na yon. Kaya sila na ngayon ang nasa driver's seat. Looking at the healing. Grabe nilamangan pa ni Sanford si Angela with the revitalizement pati yung Glorious Pathway. Sobrang importante yan. Actually, yung Glorious Pathway, may ticks din ang heal yan, no? Para sa mga hindi nakakaalam. So, napakalaking tulong talaga ng Glorious Pathway. Pero ramdam natin ramdam natin yung nerf na naibigay dito sa isang Hylos na medyo lumambot talaga yun. Hindi na siya yung katulad dati na kahit wala pang item, may parang hindi mo na mapapatay at napakasakit pa. At least ngayon ay nagagamit pa rin siya. Hindi katulad ni Roger na parang biglang nawala sa mapa ng ating meta. At right now for Team Liquid Philippines ay mukhang makakapwesto naman sila around this first Lord pero kontrolado pa rin ito ng TNC Pro Team. Dito na magagamit ng Team Liquid ang kanilang kalamangan in terms of the side lane push na meron sila dahil sa Ding at pati rin sa Angela. Sobrang importante rin na point out mo yan. No? Again, kung macro mechanic lang ang pag-uusapan, yung Ling talaga ang may pinakamabilis at pinakamataas na way, no, para makapag-split at makapag-control ng lane doon sa opposite side na meron ang Lord. Ngayon may idea na rin ang TNC Pro Team. Version play sila na gagawin. Si Benny Cutie ang kanilang pinadala. Wow! I'm offended. Hindi lang talaga tumama with that flicker. Nakatingin din si Nacho. Nandan si Nacho ngayon. Nakita niya lahat ng kaganapang ito ngayon. Itinutuloy pa rin ng TNC itong Lord. Kamunti ka ng tumama ay possible game-winning play na sana. Hindi lang kumagat. At wala na ring flicker si Benny ngayon pero mukhang itutuloy pa rin nila ang 50-50. Escalera, magbabak muna ng bagya at magre-reset na ng Lord. Kalma muna para sa pares ng kupunan. Yeah, dito na pumapasok no yung kakulangan ng Team Liquid Phase, yung mga nagiging frontline heroes nila. Yeah, si Benny Cutie at si Sanford, pwede mo sabihin na makakapag-frontline, makakatulong talaga. Pero ito na naman yung plano nila. Benny Cutie, nasa pixel brush na naman pero mukhang nakita ng Lord. Nakita ata ni Heads dito. Kailangan na rin yung magpakita. Matalinong galaw coming in from TNC Pro Team. Ayaw nilang mag-risk muna ng sobra-sobra. Tsaka ginagamit nila yung Lord para mag-check ng bush sa may gitna, yung sa may pixel. Kasi nga naman kung sino may pinakamalapit, doon pupuntahan ng Lord na iyon. Pero itinutuloy nila, 24 yung buhay ng Lord. And mind you, this is a Julian and Akari. Napakabilis po nito pero nandiyan na rin si Carl TC. Doon sa may bandang likod, si Escalera mahanap si Benny. Pero mukhang hindi pa sisipa si Eska. At si Heads ay nandyan din lang sa may Gedli. Tapatan na ng mga dalawang junglers. Nagkakatinginan na at nag-resetan na rin ng Lord. Kailangan talaga ni-reset yan. Pero si Escalera nandun yung sipa. At sinipa niya, wala iba ako din si Sanford. Pero napakakunad. Ito na ata pagkakataon ng Team Liquid PH. And this time, si Hatred ay mamamatay kagad. Kung sino yung mga atras na. Halos katiting na lang yung kanyang buhay dito habang si Escalera ay pinagtulong-tulungan ng cavalry. Nakadalawa kagad ang Team Liquid. Ngayon pagkakataon nila kumuha ng Lord. And this time, si Hensei nandun din. Pero andito na yung mga recall. Ito na yung mga flex ng mga machong horse. Available pa rin yan, by the way, mga machong horse at pati na rin yung mga nagbababay na mga girl na Lou. Pero yun na nga si SD! Naku, delikado ata si SD dito pero makakatakas siya. Nakatagos doon sa may makapal na pader. Pero si Gosen free hit Naku, chini-chepi na. Wow! Ba? Aray ko, Unaw boss! talagang bigla. Habang 14k na lang yung buhay ng Lord na ito. Medyo malayo pa ito si NDZ, YZ. And this time, si Carlito ang magtatagumpay. Nahuli din si Heads. Andun yung Kaimo Fede, Total Gold Team. Habang napapalarap na gagawin, pumasok na si Carlito. Ayaw na niyang patakasin pa itong si Heads. May kasama pa silang Lord pero di pa tapos ang laban. Si Escalera nasipa pero mukhang hindi makakakita ng tuloy-tuloy na laban dito Team Liquid Philippines. Looking at this game right now, Burrito, kailangan muna natin kumalma, no? Dahil nakuha na nga ang first major objective para dito sa kupunan ng Team Liquid Philippines. At nararamdaman na natin na nagkakaroon ng disconnect ang TNC Pro Team na sipa si Hylos. Sa lahat ng pwede mong sipain yung Hylos pa, pero kung makakatakas dito si SD, ito na nga, nagamit na rin. Parang hindi ata makakatakas kasi nagamit na niya yung enhanced na sword niya doon.
delikado ata ang Team TNC dito. Kulang sila ng isa, men. Delikado talaga dahil isa rin sa kanilang mga main damage dealer ang nawala. It's a 4v5 scenario at tuloy-tuloy lang ang pag-push ng Team Liquid Philippines. Maliit man ang kalamangan, ramdam sa damage yung 1,000 na yan. At talagang napakahirap para sa TNC Pro Team na hanapin yung mga target sa Angeling composition na to. Dadamba na ang Lord. Oh, no. One inhibitor turret. Yan ang target nila sa ngayon. Mission accomplished sa taas, lipat sa gitna. Another turret goes down at mukhang kalma muna para sa Team Liquid Philippines. Okay, actually pwede nila i-force yung bottom lane, pero naubos na rin yung mga minions. Nandito pa yung siege na minion na kasama dito ng Team Liquid Creation. Pero magandang pagpreno at magandang pag-atras muna sa Team Liquid. Kanina 2.6 kayang alamangan ng TNC. Isang snap lang, men. 2.6. Punta na sa agad sa Team Liquid Creation. Parang balik siso ang ating laruan dito sa game number 2. Kanina lamang ang TNC, naging lamang ang DL at bumalik ang lamang sa TNC at ngayon naman DL muli. It's a 3K gold lead. Punta tayo sa mid lane, basag agad. At mukhang hindi na ipipilit pa ng Cavalry na ituloy ang pag-push. That's one inhibitor turret down. Para sa akin, sulit na yun. Yeah. Kesa i-risk mo pa na mamatay kayo sa ilalim ng mga inhibitor turrets na ipipilit nila. Yeah, sobrang hirap no. Well, kung di isipin mo, mababa pa naman ng mga death timer. Pero kasi yung gold na makukuha mo, yung mga shutdown gold, yung pagkakataon na makapag-flow ng minions, at kapag nakuha uli ng TNC, yun, medyo mahihirapan sila kasi kung titingnan natin yung lineup ng TNC, napakaraming crowd control, ang dami pa nilang option dito. Hatred, mostly na ginakuha niya is yung I'm Offended o kaya yung Glorious Pathway na nagiging malaking rason kung bakit na ipapanalo nila yung mga team fight ng mga early portions, di ba? That's true. At kitang-kita din sa galawan ng TNC Pro Team na alam nila kung ano yung gusto nilang gawin. Sadyang mahirap lang humanap ng mga target from time to time. And for Escalera, na-up na rin ang kanyang flicker. Kailangan niyang mahanap yung mga proper na target. So hindi na pwedeng yung high loss ang kanyang sipain. Yeah. Most of the time, ang tamang sipain dito ay si Carl TZ. Kung sakaling mahanap nga niya. Pero napakahirap pong gawin yan. Alam ng mga Joe kung gaano kailap hanapin ang mga assassin in this meta. Sobrang hirap talaga. Lalo na kung iisipin mo, no, kung hindi man si Carlito ang kailangan sipain mo dito, it's either si Sanji or si JP. Kaya lang paano mo sisipain yung taong ayaw lumaban? Di ba, lagi nasa opposite lane, nakatago lang sa may pinakamalayong bush na pwede niya pagtaguan kasi effortless pwede siyang gumamit lang ng hard guard kahit isang daliri lang ang kailangan niya eh. So, parang LDR ang galawan. O, kita niya, LDR. 4 yung tao dito sa baba. LDR muna. Kayod muna sa ibang bansa. O, habang kumakayod sa ibang bansa, ayan na, may tumawag na. Ayan na. Nandito na sa baba. Ay! Si SDCYZ ay nakuha. Ito na ata ang pagkakataon ng Team Liquid PH na madaliin. Itong Lord na ito habang si Escalera yung matras. Ilang segundo pa bago mabuhay itong si SDCYZ. Piling ko aabot pa naman. Pero ang laking statement no na yung mga diversion gumagaan na muli para sa Team Liquid. Julian TNC diversion disaster Wow. ang nangyari doon. Medyo hindi nga nakapag-rack si SD. Hindi. If I'm being honest, parang hindi talaga kita kasi hindi rin in-expect na merong biglang nihila sa kanya doon na I'm Offended. And Team Liquid Philippines with that unexpected play, a creative shot call na nanggagaling dito kay Sanji, talagang masasabi natin na ito yung rason kung bakit nga ba napakalakas nila. Okay, napakahirap nito ang Cavalry. Kumakatok na sa base ng Phoenix Army. Ngayon yung gitna, ang magiging punteriya ng Team Liquid PH, yung bottom lane. Ay napabayaan din lamang nila si Carlito. Nakaabang din yung hard guard. Pero nakita si JP, napaplikir din. Buhay pa rin si JP sa pagkakataon na ito. Pinlano ni SD na patayin siya pero sobrang ilap at dumagdag na naman ito sa mga kasalanan ni JP. Oh, alam mo naman, kapag Angela ka, kailangan mo lang magtago. Mas lalo na kapag lamang. Oo. Pwede ka naman lumabas with a hard guard at pwede ka naman mag-heal doon sa likod. Hindi mo kailangan umarap kung umaharap na ang mga buong tropa para sa'yo. It's an 18-minute game at napakakunat na ni Sanford. Sinasalo na nga para sa'yo. Ihihil mo na lang. Oh, yun na lang talaga ang gagawin mo pero may diversion play. Si Benny Cute yung pinadala. Hindi tumama yung hook. And this time, ito ata yung pagbawi. Ayun na! Nabuto na sa Guardian. Habang buhay pa rin si Benny Cute dito. Tempest of Blade from Carl TZ. Ngayon, ang lalim na talaga nila pero wala na pakialam dito. Ang Team Liquid PH, TNC, nakasipa din si Escalera. At hanggang ngayon, buhay pa rin itong si Carl TZ. May habula ba nagaganap? Si Hatred yung maatas din. Gamit niya dito yung I'm Offended. Pwede niyang gamitin. Oh, ito, no! From Sanji, I'm Offended rin nagamit din. Naipalapit lang mula dito sa mga members sa TNC Pro Team. Habang ito na yung counter engagement mula sa Team Liquid PH. May diversion play pa. May diversion play. Sa likod magagaling si Sanji. Talagang na-delikado na itong TNC Pro Team. 4 na members ang tumba. Double kill si SD. At Ito na yun! na ng Team Liquid na ma-extend itong series na to. Itong game number 3. Malinis na laro mula sa Team Liquid Philippines. Nalabas na ang Angeling in Week 8, Day number 2.